Yo, what up guys? Mga tol, mga kapatid, mga kababayan, no? Ito po yung pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin patungkol po sa tensyon sa China at Taiwan. Matapos po yan ay lumabas, makita po yung mga pagpapaalala ng paghahanda po ng AFP chip po natin sa mga militar po ng Pilipinas. Ay ito po yung pahayag ni Lucas Bersamin kung saan patungo po sa maaari, no, na anytime magsimula yung problema na given naman talaga na yan po ay paghahanda po ng Pilipinas. Lagi pong naghahanda naman talaga, especially sa mga sandatang lakas po natin. Lagi pong yan, alerto po sila dyan. Pero gayon pa man, yung tension po sa Taiwan at China ay kumbaga parang mas painit ng painit at palapit ng palapit yung hindi naman natin gustong mangyari. Wala po talagang hindi po natin hawak ang lahat. Talagang prayer lang po talagang lahat. Pero gayon pa man, yan po yung pag-uusapan natin sa video na to, kung paano po ano bang kinalaman, ano bang pwedeng mangyari dito po sa mga tension po na ito, na tayo po pwedeng madamay, no? Yan po ang lahat ng pag-uusapan natin sa video po na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, click the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Tara, umpisa na natin to. So yan na nga mga tol, no? Sabi po dito ay PH or Philippines will not go to war over Taiwan unless, ito po unless they involve us, according to Lucas Bersamin. Yan po yung komento po ni Lucas Bersamin. Hindi tayo, no, makikisama sa digmaan unless in-involve po tayo. Yan po ang ilan sa mga pahayag ng Executive Secretary na po na si Lucas Bersamin patungkol po sa tension po dito sa Taiwan. Okay, bago po natin na kompletong magbigay po ng opinion dito sa pangyayari po na ito, ay panoorin po muna natin yung balita, yung ilan sa mga sinabi po pahayag po ni Lucas Bersamin po dito. Tara. Hindi bago ito kasi matagal na namin pinag-uusapan yan, ano? Because of the great possibility of the mainland China crossing the channel between it and Taiwan to recover Taiwan. This is just part of the preparedness that we as a country should be put into. Yung context nung kay General Browner making that statement is there should not be any alarm on the part of the Filipinos who look or see that interview, because the Philippines has been preparing for the eventuality of an invasion. We're not saying when that invasion will take place, whether it will take place at all, pero importante sa atin na hindi tayo natutulog sa pansitan. Kaya yung context ng pagsasalita ni General Browner is just to announce something that we are prepared. All of nation government, all of government approach yan. There will be no main agency to be involved there. There will only be one response, which is to give priority to yung repatriation ng mga kababayan natin. There are 200,000 plus. So how prepared are we na iuwi sila pagdating ng... Yeah, we have every asset that is needed for that. Maybe for large evacuations, we need the confluence of air and water assets. Yung barko, tsaka yung mga eroplano kung pwede. So we just no need to be alarmed? No, I don't think General Browner meant to alarm anyone. Nagkaroon lang ng twist siguro sa reportage sa print. But
when we were surprised kami nung makita yung spin ng mga headlines, hindi dapat na magtaka ang Pilipino because matagal na namin ginagawa yan. Preparedness for evacuation. Wala naman, we are not going to war unless they involve us. Of course. Okay guys, so yan po yung pahayag po ni Lucas Bersamin patungkol po dito. No, we're not going to war unless they involve us. Okay, so wala pong dapat ipag-alala according po kay Lucas Bersamin. Pero alam po natin na kapag ka ang tawag dito, ang mga digmaan, ganyan po yan, no? Hindi natin gustong mag-alala pero hindi maiwasan mag-alala ng marami, no? Especially sa mga kababayan po natin na nakaririnig po ng balita, especially in-announce, ni-report ng mga headlines, sabi nga kanina tila pinag-aalerto yung mga tao. Pero hindi naman yun yung sinasabi ni Lucas Bersamin, no? Correct me if I'm wrong, ha. Ang pagkaunawa ko sa sinabi ni Lucas Bersamin ay hindi to make this country, these people, mga Pilipino, okay? Hindi English kasi tayo. Minsan ang hirap paliwanag minsan sa Tagalog, minsan ang hirap din sa English. So anyway, ang point is, ang pagkaunawa po natin dyan ay hindi naman intention na para mangamba o bigyan ng pangamba ang mga Pilipino ni Romeo Browner, no? Ang ating AFP chief ng Sandatang Lakas ay hindi para mag-alala mga Pilipino pero upang maging aware, wag din naman maging pabaya, no? In-announce na po yan, ang alam ko sa Malacanang, no, na hindi naman dapat mangamba pero ibig sabihin maging aware lang din tayo, no? Maging aware tayo sa kung ano man mga pwedeng mangyari. Kasi una, kung magkaroon man ng problema sa Taiwan, panigurado yung mga kababayan po natin doon, kailangang i-evacuate, no? Kuhain para hindi na madamay sa gulo. Pero di natin alam ang gera, no? Kung anong mangyari. Ano po bang magiging aksyon ng mga Pilipino, mga tao? Especially kung may mga Pilipino doon at bigla-bigla na lang, hindi natin alam, no? Ang China pa naman, sobrang agresibo at tuloy-tuloy lang sa kanilang mga ginagawa kahit na sari-saring batikos na nakukuha nila magmula sa iba't ibang mga bansa. Internationally, sila po ay nagpapakita ng pagkadominante. Dahil hindi sila natitinag, diba? Tulad na lang po sa West Philippine Sea. Diyan po sa parteng karagatan po na yan na maraming claimants. Take note ha, maraming claimants, hindi lang po Philippines. Imbis na itong mga claimants nga ay mag-usap-usap, including China, ang ginawa ay sila po yung nagdodomina ngayon, no? Tama? Tapos doon namang mga kababayan natin, kinakampihan pa ang China. Diba? Yan po yung mahirap. Kaya po, mahalaga po, lalo sa mga darating na panahon sa botohan, tignan po ninyo yung mga kandidato kung kayo po yung bumoboto. Huwag po kayong bumoto yun sa mga wala sa katwiran. Pangalanan na po natin, para sa akin po, no? Para sa akin, for me, katulad po ni Marcoleta, nila Robin, lahat po ng PDP laban. Tignan po ninyo yung kanilang mga pananalita. Pag sila po ay pro-China, wag po ninyong iboto. Pag walang malinaw na pahayag patungkol sa tawag po dito, patungkol sa standing nila sa China at West Philippine Sea. Sino ba yung nagsabi na walang West Philippine Sea? Tandaan po ninyo yan. Diba? Hindi rin po dapat yan. Nararapat yung mga ganyan. Kasi dapat ang interest po ng bansa natin ang tinitignan nila. Especially kung sila po ay tumatakbo sa gobyerno. No? Mahirap bang unawain yon? Ang bansa po natin ay may gobyerno at sila po ay tumatakbo bilang magse-serve sa mga mamamayang Pilipino. Tapos pro-China? Hindi pwede yun, no? Tama?
Okay. Pilipino ka, hindi ka Chinese, kaya hindi ka dapat pro-China. Tama? So ngayon, bago po tayo magpaalam, no, napakahalaga po. Yung panahon po na ito ay dapat malinaw po na alam po natin yung katwiran. Ang China po ay naniniwala po kung sila po ay nagmamalabis sa kanilang mga ginagawa. Ba? Sabi ko nga sa isang video ay yung China at Taiwan, ang alam ko po, no? Para dun sa mga nakakalam ng history talaga, mas well knowledge sila. Tama ba? Correct me if I'm wrong, pero ang pagkakaunawa ko po yung China at Taiwan, talaga naman pong sa China naman talaga yung Taiwan. Kaya lang dumaan yung mga panahon, yung mga digmaan. Ang alam ko po, iyan po ay naging estado. Yan po ay kinuha ng isang bansa. Nalimutan ko lang yung bansa na yon. And sila po ay nahiwalay na po sa China. Pero yung parang kasunduan po yata yun taon yun panahon. At kung kailan sila ay mababalik sa China, hindi pa po tapos yun. Pero itong China, kating-kati na po mag-claim, kuhain ulit yung Taiwan, no? Lalo pa pong matindi ang ginagawa nila sa West Philippine Sea, sa Pilipinas, sa iba pang mga lugar na wala na po talaga silang hindi dapat sila manghimasok. Anyway, bago po tayo magpaalam, anong masasabi mo sa usapin po na ito? Comment down below. Tama ba na ang mga kababayan po natin ay patuloy pa rin pong kumakampi sa China kahit na ito po ay ang mga nakikita po natin mga gawa nila ay hindi kaaya-aya. Diba? Isipin ninyo, nagmi-military drill, nagpapakawalan ng rockets malapit sa Taiwan. Yun po yun po ang pagkaalam ko Sino ba namang di matetens doon, no? Yung China na gustong kuhain kayo matagal lang panahon, nagdi-drill daw. Ang alam ko, sabi ng Taiwan, no, pinag-alerto rin nila ang kanilang militar sapagkat hindi nila alam kung military drill pa ito o talagang baka mamaya bigla na lang, no? Correct me if I'm wrong, pero yung pong pagkaalam ko, tingnan po ninyo yung mga pahayagan patungkol sa Taiwan at yun po talaga ang alam ko, nakita ko. Anyway, comment down below anong masasabi mo sa video po na ito. Pag-usapan natin patuloy sa comment section. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See ya ulit sa susunod na video.